Bakit nga ba maliit ang bote ng Yakult? Tulad ko, isa ka rin ba sa mahilig uminom ng Yakult at marahil alam mo naman siguro ang pakiramdam ng mabitin? Pero bakit nga ba napakaliit lang ng bote ng Yakult? Tara at ako'y iyong samahan at ating alamin kung bakit. This is Jepoy TV, simulan na natin. Bago natin sagutin ang katanungang ito ay alamin muna natin kung paano nagsimula ang istorya ng Yakult. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Yakult ay isang probiotic na inumin na likas sa Lactobacilli shirota, isang uri ng good bacteria o probiotic. Noong 1930s ay matagumpay na nabuo ni Dr. Minoru Shirota ang kanyang probiotic strain, ang Lactobacilli casei shirota, na labanan ng iba't ibang harmful bacteria sa digestive system. Ito ay dahil noong ika-20 siglo, maraming tao sa Japan ang naapektuhan ng mga nakakahawang sakit tulad ng cholera at dysentery dahil sa poor hygiene at nutrisyon noong panahong yun. Kaya naman siya ay nag-aral ng medisina sa Kyoto Imperial University noong 1921 at mula noon ay ginugol niya ang kanyang oras sa preventive medicine, kung saan ang prioridad ay hindi sa paggamot ng mga sakit kundi sa pagsusumikap na maiwasan ng mga ito. Matapos ang masusing pagsasaliksik, natuklasan ni Dr. Shirota na ang lactic acid bacteria ay nakakapigil sa pagdami ng bad bacteria sa intestine. Kaya naman kanyang binuo ang Yakult para mapabilis ang pagkonsumo ng probiotics, lalo na sa mga taong hindi mahilig sa dairy products, kung saan una itong inilabas sa Japan noong 1935. Ang layunin ni Dr. Shirota ay bumuo ng isang inumin na may mataas na konsentrasyon ng probiotic na makakatulong sa pagbalanse ng gut flora at magbigay ng mga potential health benefits. Mula noon, ang Yakult ay naging isang popular na inumin sa maraming bansa. Ang maliit na bote na ito ay naging isang trademark na kinilala ng marami. Taong 1964, sinimulan ng Yakult ang kauna-unahang international operation nito sa Taiwan, kung saan ay patuloy na itong lumaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Pero alam mo ba na ang Yakult ay hindi salitang Hapon? Sa halip ito ay mula sa salitang Esperanto na hahurto, na ang ibig sabihin ay yogurt. Pero bakit nga ba maliit ang bote ng Yakult? Alam mo ba, nang una itong inilabas sa merkado ay sa 72 ml na bote ito nakalagay, at matapos ang ilang dekada, taong 1968 ay sa kanila ito pinalitan ng plastic bottle na dinisenyo ni Isamu Kenmochi, na isang Japanese designer, na kanya namang kinuwang disenyo nito mula sa mga kokeshi dolls na sumisimbolo sa swerte at magandang ani para sa mga Japanese. Isa pa sa mga dahilan kung bakit maliit ang bote nito ay bahagi ng kanilang disenyo at market na tinutukoy ang kanilang single serving na sukat, kung saan meron itong 65 ml na sukat para sa kanilang produkto, at ito ay tinuturing na isang shot o single serving na kasya para sa isang tao. Bukod pa dyan ay para limitahan ang mga umiinom nito sa pagkonsumo sa probiotic bacteria, dahil ang isang bote ng Yakult ay naglalaman ng 8 billion live bacteria na siyang nagpapanatili ng kalusugan ng bituka, at sa gayon ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga karamdamang may kinalaman dito. Ang isa pa sa mga dahilan kung bakit maliit ang bote nito ay para makaiwas sa contamination, dahil ayon mismo sa kumpanyang Yakult Malaysia ay mas hygienic ang maliit na bote, dahil kung ang bote ay malaki ay may posibilidad na ito ay hindi maubos na pwedeng makontaminate ng ibang bakterya. Sinabi rin ng kumpanya sa Australia na ang palaging bukas-sara ng bote ng Yakult ay nakakabawas sa mga probiotic bacteria sa loob nito, dulot ng ibang airborne bacteria na siya namang makakaapekto sa quality ng Yakult. Ikaw, baka may iba ka pang alam na dahilan kung bakit maliit ang bote ng Yakult? Comment down below.